At sinabi ng dakilang saserdote, "Tunay baga ang mga bagay na ito?" At sinabi niya, "Mga kapatid na lalaki at mga magulang, mga kinig kayo. Ang Diyos ng kaluwalhati ay napakita sa ating amang si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. At sinabi sa kanya, 'Umalis ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan at pumaroon ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.' Nang magkagayoy umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at tumahan sa Haran at buhat doon. Pagkamatay ng kanyang ama ay inilipat siya ng Diyos sa lupaing ito na inyong tinatahanan ngayon. At hindi siya pinamanahan ng anuman doon kahit mayapakan ng kanyang paa. At siya'y nangakong yaoy ibibigay na pinakaari sa kanya at sa kanyang binhi pagkatapos niya nang wala pa siyang anak. At ganito ang sinalita ng Diyos, na ang kanyang binhi ay makikipamayan sa ibang lupain at kanilang dadalhin sila sa pagkaalipin at sila'y pahihirapang 400 taon. At ang bansang sa kanila'y aalipin ay aking hahatulan, sabi ng Diyos. At pagkatapos nito'y magsisiali sila at paglilingkuran nila ako sa dakong ito. At ibinigay niya sa kanya ang tipan ng pagtutuli. At sa ganito'y naging anak ni Abraham si Isaac. At ito'y tinuli ng 8 araw. At naging anak ni Isaac si Jacob. At naging mga anak ni Jacob ang 12 patriarka. At ang mga patriarka sa udyok ng kainggitan kay Jose ay ipinagbili siya upang dalhin sa Ehipto. At ang Diyos ay sumasa kanya. At siya'y iniligtas sa lahat ng kanyang kapighatian. At siya'y binigyan ng ikalulugod at karunungan sa harapan ni Faraon na hari sa Ehipto. At siya'y ginawang gobernador sa Ehipto at sa buong bahay niya. Dumating nga ang kagutom sa buong Ehipto at sa Kanaan, at nagkaroon ng malaking kapighatian, at walang nasumpungang pagkain ang ating mga magulang. Datapwat ng marinig ni Jacob na may trigo sa Ehipto, ay sinugo niyang una ang ating mga magulang. At sa ikalaway, napakilala si Jose sa kanyang mga kapatid, at nahayag kay Faraon ang lahi ni Jose. At nagsugo si Jose, at pinaparoon sa kanya si Jacob na kanyang ama, at ang lahat niyang kamag-anakan na 75 tao. At lumusong si Jacob sa Ehipto, at namatay siya at ang ating mga magulang. At sila'y inilipat sa Sikem, at inilagay sila sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor sa Sikem sa halaga ng pilak. Datapwat nang nalalapit na ang panahon ng pangako na ginawa ng Diyos kay Abraham, ang bayan ay kumapal at dumami sa Ehipto, hanggang sa lumitaw ang ibang hari sa Ehipto na hindi nakakikilala kay Jose. Ito rin ay gumamit ng lalang sa ating lahi at pinahirapan ang ating mga magulang na ipinatapon ang kani-kanilang mga sanggol upang huwag mga buhay. Nang panahong yaon ay ipinanganak si Moises, at siya'y totoong maganda, at siya'y inalaga ang 3 buwan sa bahay ng kanyang ama. At nang siya'y matapon, ay pinulot siya ng anak na babae ni Faraon, at siya'y inalaga ang gaya ng sariling anak niya. At tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo, at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Datapwat nang siya'y mag-40 taong gulang na, ay tumugtog sa kanyang puso na dalawin ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Israel. At nang makita niya ang isa sa kanila na inaalipusta, ay kanyang ipinagsanggalang siya at ipinaghiganti ang pinipighati at pinatay ang Ehipsyo. At ang isip niya'y napag-unawa ng kanyang mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamay niya. Datapwat hindi nila napag-unawa. At nang kinabukasan ay napakita siya sa kanila, samantalang sila'y nag-aaway, at sila'y ibig sana niyang payapain, na sinasabi, "Mga Ginoo,
kayo'y magkapatid, bakit kayo'y nag-aalipustaan? Datapwat itinulak siya ng umalipusta sa kanyang kapwa-tao na sinasabi, "Sino ang naglagay sa iyo na puno at hukom sa amin? Ibig mo bagang ako'y patayin mo, na gaya ng pagkapatay mo kahapon sa Ehipsyo?" At sa salitang ito'y tumakas si Moises at nakipamayan sa lupain ng Midian, na dooy nagkaanak siya ng 2 lalaki. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moises, ay nanggilala sa tanawin, at nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. "Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob." At si Moises ay nanginig at hindi nangahas tumingin. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Alisin mo ang mga pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Totoong nakita ko ang kapighatian ng aking bayag nasa Ehipto, at narinig ko ang kanilang hibig, at ako'y bumaba upang sila'y iligtas. At ngayoy, halika, susuguin kita sa Ehipto." Ang Moises na ito na kanilang itinakwil, na sinasabi, "Sino ang sa iyo'y naglagay na puno at hukom?" ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y napakita sa mababang punong kahoy. Pinatnugutan sila ng taong ito, pagkagawa ng mga kababalaghan at mga tanda sa Ehipto at sa dagat na pula, at sa ilang sa loob ng 40 taon. Ito yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, "Palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid." Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, na kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sa kanya'y ayaw magsitalima ang ating mga magulang, kundi siya'y kanilang itinakwil, at sa kanilang mga puso'y nangagbalik sa Ehipto. Na sinasabi kay Aaron, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin," sapagkat tungkol dito kay Moises na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin nalalaman kung ano ang nangyari sa kanya. At nagsigawa sila ng mga araw na yaon ng isang guyang baka, at nagsipaghandog ng hain sa Diyos-Diyusang yaon, at nangatuwa sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Datapwat tumalikod ang Diyos, at sila'y pinabayaang magsisamba sa hukbo ng langit, gaya ng nasusulat sa aklat ng mga propeta. "Hinandugan baga ninyo ako ng mga hayop na pinatay gay hain na 40 taon sa ilang, o angkan ni Israel? At dinala ninyo ang tabernakulo ni Molo at ang bituin ng Diyos Rephan, ang mga larawang ginawa ninyo upang inyong sambahin, at dadalhin ko kayo sa dako paroon ng Babilonia. Sumaating mga magulang sa ilang ang tabernakulo ng patutuo, ayon sa itinakda ng nagsalita kay Moises, na kanyang gawin yaon alinsunod sa anyong kanyang nakita. Na yaoy ipinasok din ng ating mga magulang sa kapanahonang ukol, na kasama ni Josue nang sila'y magsipasok sa inaari ng mga bansa, na pinalayas ng Diyos sa harapan ng ating magulang hanggang sa mga araw ni David, na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos at huminging makasumpong ng isang tahanang ukol sa Diyos ni Jacob. Datapwat iginawa siya ni Salomon ng isang bahay, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta, "Ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin?" Sabi ng Panginoon, "O
o anong dako ang aking pahingahan? Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso't mga tainga, kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang? At kanilang pinatay ang nangagpahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito, na sa kanya'y kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo na nagsitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ginanap. Nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso at siya'y pinagnalitan nila ng kanilang mga ngipin. Datapwat siya, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, "Narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos." Datapwat sila'y nagsigawan ng malakas na tinig at nangagtakip ng kanilang mga tainga at nangagkaisang siya'y dinaluhong. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." At siya'y nanigluhod at sumigaw ng malakas na tinig, "Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito." At pagkasabi niya nito, ay nakatulog siya.